So, wait lang. Mix-mix na natin to. I think wala na tayong magagawa dun sa umapaw na egg. Pero hindi ko siya kakalbuhin para magka-future pa rin siya. Sana hindi siya mamatay after nito. See, napapalapad ko na siya. No. Pero hindi naman sila nagdikit-dikit. Tulad nung kinakatakot ko. Ganyan yung itsura niya. Good for 2 servings naman yung pasta. Hindi masama. Oras na para gamitin to. So, binili ko to nung nakaraan para ihalo sa pasta. Gagawa ko plano ko gumawa ng pasta from scratch and isa to sa mga ingredients na gusto kong gamitin. And either magiging success to o magsasayang ako ng mga ingredients. So, pasta from scratch yung gagawin ko. And nalinis ko na tong lamesa. So, lalagay ko na dito yung flour. 1 cup daw na flour, tas 2 egg. So, and I think 1 cup na to. Pero, kumuha pa tayo ng konti. Kasi kailangan daw ng flour pang wisik-wisik mamaya. Okay, ilagay lang muna natin yan dyan. And balik na natin yung flour. Okay, kinakabahan ako baka matumba. And then kailangan daw natin ng 2 room temperature na egg. Oh my God. So, yung egg dapat dito ilagay sa gitna nitong parang, volcano ng flour. Oh, shit. Oh my God. 1. Kailangan daw natin ng 2 itlog. Feeling ko aapaw siya. So, lakihan natin ng konti yung butas ng bulkan. Kailangan ko ng tinidor. Okay. Dapat pala, kanina ko pa, nung umpisa pa lang pala dapat nilakihan ko na yung butas nito. Okay. And then, ito na yung pangalawang itlog. Sana hindi siya lumabas. Sana hindi siya umapaw. Okay. Okay, umapaw siya. Oh no. So, wait lang. Mix-mix na natin to. I think wala na tayong magagawa dun sa umapaw na egg. Oh, shucks. Umaapaw nga sila. Oh, okay. Wait. Oh my God. No. Pero, wala na tayong magagawa dyan. Okay, lagyan natin ng flour. Ngayon pa lang, nag-uumpisa na maging makalat ang lahat. And first time ko kasi gawin to, so, flour. Hanggang sa maging malapot lang siya. Flour. And, oh my God, masakit yung katawan ko. Sana pala hindi ako nag-gym. Oh my God, hindi ko na makukuha tong iba. Balik kayo dito. Okay, so far, bukod sa mga umapaw, so far so good. And so, ito yung texture na gusto natin ma-achieve bago ibuhos lahat ng flour dun sa egg. Okay, so, mix na natin sila lahat. And dun sa recipe na nakita ko, hindi niya kasi nilagyan ng salt. So, hindi ko rin lalagyan ng salt. Pero babawi na lang ako dun sa sauce niya. And gusto ko rin yung mga ganitong moment na ako lang yung mag-isa para hindi ako mapipressure or hindi ako makakarinig ng mga negative comments kasi pag sira, nagluluto ako. Tapos may mga question siya, parang mas lalo akong napipressure. Pero ganun din naman ako sa kanya kapag siya may mga ginagawa. Okay. I think kailangan ko lang i-incorporate lahat ng mga flour na nasa gilid. Okay, so far so good. So, kailangan lang daw i-knead for like 8 minutes hanggang sa kuminis yung surface niya. So, gawin natin yan. Gusto ko lang rin kunin lahat ng iba pang flour na nandito. Hindi kita na silang lahat sa kamay ko. Okay, knead. Oh my God, may dikat sila sa kamay ko. Ano gagawin ko? Okay, I think ito yung moment na maglalagay ako ng additional na flour dahil masyado silang madikit sa kamay ko. Okay.
Okay, additional flour pa. Okay, mukhang kumikinis naman siya. In fairness, mukhang kumikinis siya. Pero I think wala pa naman tayong 4 minutes. So, tuloy lang natin to. Okay. Inis ako. Ang daming nagdikitan sa kamay ko. Paano ko ba alisin to? Okay, first time ko gawin to ever. Anyways. Wait lang. Ganito natin ng konting flour para hindi sila kumapit sa akin. Need. Okay, so far so good. Kaso hindi ko naurasan kung ilang minutes ko nang ginagawa to. Pero hanggang sa sobrang kuminis daw siya. I think yung kamay ko yung lalagyan ko ng flour dahil nakakainis yung kumakapit na mga flour sa kamay ko. Para siyang workout. Oh my God. Pero hindi pa siya makinis na makinis. Hindi pa siya yung kinis na gusto natin. Okay. Tuloy lang. Go lang. Shit. Ang bilis mo naman. Akala ko may dadaanan ka pa. Yan, nadaanan ko na. Okay. Nagre-record ako. So may nagluto ako ng rice in case na mag-fail to. Nakita ko lang sa YouTube. Ano tawag niya? A pasta from scratch. 2-ingredient pasta. So egg lang at saka flour. So, yeah. Okay, tuloy lang natin. 8 minutes daw na ininid ng ganito. Hanggang sa sobrang maging makinis na makinis siya. I think malaking bagay na ambidextrous yung magninid nito. Yung pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. And hindi pa rin siya makinis. Pero, yeah, mga 6 minutes, 6.5 minutes pa lang naman. So, meron pang 1.5 minutes. Okay, in fairness, kumikinis nga siya. Ayan, kuminis nga siya. Oh, nice. Pero itutuloy-tuloy ko pa konti. Ng mga 1 minute pa siguro. Oh my God. So, mga 10 minutes na to. And napakakinis na niya. And parang na-enjoy ko na yung buong process. Ayan, ang kinis na niya. So, i-rest lang daw muna to habang hinihiwa yung ibang ingredients. So, takpan daw para hindi ma-dehydrate. Wala akong pantakot. I think okay na. So, takpan natin. And, oras na para harvestin to. Pero, hindi ko siya harvestin totally kasi gusto kong palaguin siya. Ano bang kailangan ko? Kailangan ko nito. So, kailangan ko ng maraming dahon. So, kukunin ko yung mga dulo to dulo niya. 1. Pero hindi ko siya kakalbuhin para magka-future pa rin siya. 2. Sana hindi siya mamatay after nito. 3. Okay. 4. 5. I think, tama na kaya yan? 6. Sagad na natin. Kasi marami pa siyang dahon dito sa ilalim eh. 7. Kunin ko na rin itong mga malalaking dahon. 8. At saka itong mga sibol. 9. So, actually, marami din siya. Marami rin siya. And gagamitin ko na rin itong leftover na sibuyas, bawang, and bell pepper. Kailangan ko ng sangkalan. Okay. Hugasan lang natin yung bell pepper ng konti. My God, ang dami niyang dumi. Hindi ko alam bakit may lupa-lupa yung bell pepper. Okay. And kutsilyo. Okay. Gusto ko alisin yung mga buto niya dito sa lababo. Para kung halimbawa magtalsikan sila, at least hindi ko na kailangan maglinis. Okay, I think wala akong choice. Magtatalsikan talaga yung mga buto niya.
Oh, bago ko makalimutan, kailangan ko na rin pala magpakulo ng tubig. Okay. Actually, I think masyado pang maaga magpakulo ng tubig. Well, actually, okay lang yan. Okay lang yan. Gusto ko manipis lang yung hiwa ng bell pepper. I think okay naman siya. Yung ganitong hiwa. And I think masyado ring marami yung isang buong bell pepper para sa serving na to. Pero kailangan ko na silang ubusin dahil 2 linggo na sila dun sa ref. And kailangan ko na rin ubusin tong mga sibuyas na to. So, kalahati na lang rin naman yung sibuyas. 3 cloves ng bawang dahil lang sa mahilig ako sa bawang. Nangangamoy na yung kamay ko. Mahirapan na ako i-on at saka i-off yung camera dahil amoy bawang na yung kamay ko. Oh my God. Pero okay lang yan. Gusto natin to. Gusto ko rin ng manipis lang na hiwa ng sibuyas. Actually, I don't know kung okay ba yung manipis na hiwa ng sibuyas sa pasta. Pero ito lang yung mga ingredients na kailangan ko nang gamitin sa ref. So, hindi naman natin ipe-perfect yung pasta. And finally, magagamit ko na rin itong rolling pin na binili ko sa Canadian Tire. Kailangan na natin i-flat yung pasta. 15 minutes. Oh my God, ang laki na niya. Well, actually, hindi naman pala. Lagyan lang natin ng konting flour para hindi siya dumikit. I think kailangan ko pa ng maraming flour para hindi sila magsipag-dikitan mamaya. Pero, yeah, i-flat lang natin. Hindi ako makapaniwala na napakinis ko talaga siya ng ganun. Okay, let's go. Tabi natin yan. Baka matabig ko to. Okay. Oh my God. So, I don't think na mag-work to. Okay, kailangan ko talaga ng malaking space. Build ka dyan. Ikaw, ayoko magkanda tapon-tapon ka. Dyan ka. Ikaw dito ka rin. Ikaw dito ka. Ikaw dito ka. Okay, perfect. Let's go. Okay. So, kailangan lang daw siyang manipis na parang 1/8 inch yung thickness. And kapag medyo dumidikit siya sa surface, lagyan daw ng additional flour. And dapat even daw yung pressure sa pag-roll. Pero, oh my God, lumalayo siya. Wait, dito ka. Dito ka sa malapit. Okay. I think kailangan ko ng upuan dahil hindi ako makapag-add ng pressure kapag... Alright, perfect. Let's go. Ayan, ang perfect ng pressure. Okay. See, napapalapad ko na siya. Pero hindi pa siya manipis na. Manipis. And hindi pa rin siya malapad na malapad. Pero tuloy lang natin. I think may mga parts ako na hindi masyadong nadidiinan kasi makapal pa rin sila. Pero okay lang yan. Oh, dumidikit na sila dumidikit siya sa rolling pin. So kapag ganun daw, lagyan pa ng konting flour para hindi sila dumikit sa rolling pin. Pero actually, nipis na niya. Lagyan natin to ng flour. Manipis na to. I think okay na to. Pero medyo nag-enjoy pa ako and hindi pa rin naman kumukulo yung water. Okay. Pinupush niya rin kasi palayo yung pinupush ng rolling pin palayo itong dough. And this is all so good so far. Oh no.
Okay. I think mas effective kapag ganito yung pag-roll. Yeah, I think mas effective pag ganito yung pag-roll. Mas even yung nagiging pressure. Okay. Oh my God. Pag ganun. Flour. Marami pa ba? Okay, marami pa tayong flour. Roll. Kasi nalulukot na siya. May mga parts na parang nalulukot siya. Balik na rin natin. I think ito na yung last na roll na gagawin ko sa kanya kasi manipis na siya. And feeling ko parang mapupunit na siya kapag pinush ko pa. Buliin na natin. Oh my God. Ang nipis na niya. Oh my God. Okay, let's go. So, kailangan lang daw i-fold. I think hindi ko na kailangan tumungkol sa upuan. I think kailangan ko pa ng floor. Okay. Floor. Then fold. Nice. Floor sa magkabilaan. Para daw hindi magdikit. Kailangan ng flour. Pero hindi rin sobrang daming flour yung kailangan ilagay. Fold ulit. Then flour. Dito rin. Okay. So far so good. Oh no, kailangan ko nitong sangkalan. Dahil kailangan ko silang hiwain na. Dahil pasta na to. Well, hanggat hindi pa siya luto, we will never know kung okay nga ba talaga siya. Oh, ngayon, kailangan lang rin ito lagyan ng flour. Flour pala. And sana hindi siya, well actually, ang firm nga niya. Okay, let's go. So ngayon, pwede na natin siyang hiwain. And I don't know, siguro katulad ng hiwa ng spaghetti, yung gusto ko. Yung kapal ng hiwa ng spaghetti. Okay, medyo makapal to. Oh my God, feeling ko hindi magiging consistent yung thickness. Pero okay lang yan. Hindi naman natin kailangan i-perfect. Oh. And maghihiwa-hiwalay ba siya? Oh my God, feeling ko hindi ko masyadong dadamihan ng flour kanina. Oh, actually, naghihiwa-hiwalay pa siya. So, nice. Nice. So far, I think ito yung pinaka-ayoko na part or process dito sa paggawa nito. Kasi parang ang tagal ng proseso na to. And kailangan ng precision. And so far, hindi pa rin kumukulo yung tubig. So, we're good. Walang pressure. Oh my God, ang ganda niya. Napapaghiwa-hiwalay ko pa sila. So far we're good. No, wait lang. So ganito yung length ng pasta. Okay. Tuloy lang natin. Yeah, pero ito yung part na parang hindi ko siya na-enjoy. Okay, malapit ko na siya maubos pero nauubos na rin yung space ko dito sa sangkalan. Hindi ko in-expect na ganito siya karami. 1 cup lang to nung flour. Okay, finally. So, ibuhusan natin yung remaining flour. Actually, kulang. Flour. Para magbuha-buhaghag sila. Kailangan nilang magbuha-buhaghag. Oh, feeling ko masyadong mahigpit yung pagkaka-fold ko sa kanila. And feeling ko, kulang din yung flour kanina na nilagay ko. So, medyo nagdidikit-dikit sila. Okay. I think yun yung problem ko ngayon. Okay lang yan. Okay, kailangan lang natin pagbuha-buhaghagin. Let's go. Ayaw mo buhaghag ng iba. Actually, ihiwalay ko na yung mga nabubuhaghag. Okay. I think alam ko na kung ano yung mali ko dito sa portion na to. Hindi ko masyadong dinamihan ng flour kanina nung
fino-fold ko sila. Kaya ngayon, nagdidikit-dikit sila. Pero okay lang yan. Feeling ko masasalba pa naman to. Come on. Oh my God. Okay. Nag-umpisa na, naririnig ko ng kumukulo yung tubig. Okay, ngayon medyo nape-pressure na ako. Dagdagan pa natin ang flour konti. Sana talaga hindi ko tinipid kanina. Ngayon ang hirap nila buhaghagin. Pinatay ko yung tubig dahil kumukulo na siya. And feeling ko hindi ko pa rin ito mapaghihiwa-hiwalay ng within 1 minute. So, oh my God. Nagiging problem na siya. Inis ako. So ito, I think okay na to. Walang problema tong mga to. Flour. Oh my God. I think hindi ko na magagawa ng paraan yung iba. Nainis ako. Okay, next time dadamihan ko ng separating flour yung kapag fino-fold. So everything, sobrang okay lahat before hanggang sa nag-start akong i-fold sila. I think yun yung naging issue ko. Yun yung naging, dun ako nagka-problem. Mas akala ko kanina yung paghihiwa na yung pinaka ayoko na part, pero ito pala. Pero actually, kung nagawa ko ng tama yung paghihiwa at saka pag-fold kanina, hindi rin ako mag-struggle ng ganito. Na-realize ko lang. Pero, okay, at least konti na lang. Konti na lang na paghiwa-hiwalay ko na silang lahat. Oh my God. Kailangan magaan yung kamay sa paghihiwa-hiwalay sa kanila kasi kapag mabigat yung kamay, lalo silang nagdidikit-dikit. Okay. Oh my God. I think yung mga ganitong parts, feeling ko hindi ko na talaga sila mapaghihiwa-hiwalay. Pero ito na yung last na kumpulan. Never again. Ting pupunitin ko na lang sila. Okay, make sure lang na hindi sila hindi sila babalik sa kumpulan nila. Kailangan na-aching ako sa harina. Meron pa. Okay, last na to. Kailangan buhaghag lang siya. Pero sumuko na ako dun sa iba. Feeling ko hindi naman maapektuhan yung lasa niya kapag nagdikit sila ng ganon. May nakita akong hindi ko napaghiwalay pa. And I think 2 hibla to. Ay, nako. Okay. Okay, pero isotay na natin yung sauce. Naubo ko. Okay. At least feeling ko ito, hindi ko na ito ma-mess up. I think. Kalat lang natin yung mantika. Actually, kailangan ko pala ng maraming mantika. Okay, lagay na natin tong bawang and sibuyas. Okay, perfect. Feeling ko talaga ang dami nung sibuyas niya. What can we do? Okay, so far so good. Hindi pa natin na-mess up. Pero ayokong i-jinx yung sarili ko. Okay. And ito yung paborito kong spice for pasta. Damihan natin. Na-realize ko na parang sobrang dami ring bell pepper. Pero, I don't know. So, inon ka na to. Kapag kulo niya, ilalaglag ko na yung pasta. Mga 5 minutes lang daw. Kapag ganong fresh na pasta. Hindi kailangan 7 to 10 minutes katulad nung usual matigas na pasta. Minute ba? Okay. 5. Buksan natin. 5 minutes. Dapat maluluto na daw to. Feeling ko nagdikit-dikit na naman sila. Oh my God. Ang dami ko talagang... okay, lagay natin. Sana hindi sila magdikit-dikit kapag niluto na. Okay. Scratch pa more. Okay.
Okay. Kailangan ko lang i-make sure na mayroon silang konting space from each other. Oh my God. I think fail talaga to. Nagdidikit-dikit sila. Takpan natin. Oh. And so far, oh no. Okay. Oh my God. Umapaw siya. And so far, 2 oras na. 2 oras na tong buong process na to. And hindi ko gusto yung shape ng pasta. Ang taba niya. Oh my God. No. Pero hindi naman sila nagdikit-dikit. Tulad nung kinakatakot ko. Pero ang taba nito, hindi ko alam kung anong klaseng. Okay. Well, pakuluin pa natin ng mga 2 minutes. Oops. Shucks. I don't know. So, para siyang lomi. Sobrang ang kalat na. Sobrang ang dami ko ng kalat. Oh my God. Tingnan niyo yung mga lilinisin ko. And ito pa. Oh, kumukulo na naman siya. I think pwede na to. Well, 5 minutes na. And sabi nga nila, 5 minutes lang naman daw yung kailangan kapag fresh yung pasta. Actually, tikman ko kaya siya. Oh my God, ang tataba nung hibla niya. So ganito kataba yung hibla niya. Oh, minute. Moment of truth. Oh my God. Okay, hindi masama yung lasa niya. Masarap yung lasa niya. Weird lang yung shape niya. I mean, weird lang na ang kapal ng hibla niya. Okay, tama na. Itigil na natin tong kalokohan na to. Mukha talaga siyang lomi. Oh my God. Patayin ko. Ang kapal niya. Lipat na natin siya dito. Bakit nagkaganon? Actually, parang sinimot niya rin lahat ng water. Okay. Actually, wala na rin naman ang tubig, so buhos na lang rin natin lahat yan dyan. And good luck sa pasta na to. Hindi ako aasa na magiging masarap siya. Ay, nako. Okay, lagyan lang natin ng asin. Hindi ko na makalimutan yung mga basil. Wait. Uulit pa ba ako? Actually, I don't know. Okay. Hindi siya pangit tingnan so far. Hindi siya masagwa tingnan. Pero pagdating sa lasa, I doubt na magiging masarap to. Hindi ako aasa. Okay. Kailangan ko ng malalaking plato. Ano ba? I think itong mga kulay pink na yung gagamitin ko. Dahil medyo matataba talaga yung noodles. Sana hindi siya gumalaw. Pag maganda talaga yung plato, nakaka-aesthetic din ng pasta. Pero, tinikman ko siya. Hindi naman siya sobrang, sakto lang siya. And, I think pangit lang siya tingnan. Ngayon, kasi nasa kawali siya. Pero, so far, ngayon na nasa plato na siya, na magandang plato, gumanda rin yung itsura niya. And gaganda pa to pag nalagyan ko ng side na. Well, ito actually yung side and yung protein niya is chicken. So, chicken from Costco. Pero oh my God, napakakalat. Napakakalat ng buong process. I don't think na uulit pa ako. Or kung uulit man ako, i-make sure ko na tama na talaga yung ginagawa ko.
So, ganyan yung itsura niya. Good for 2 servings naman yung pasta. And yeah, na-surprise din ako na medyo marami siya. Kanina, nung pinpilit ko na buhagagayin sila, parang ang konti-konti lang nila. And moment of truth for me. Oh, kanina tikman ko siya, pero hindi masama.